kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming nagsasabi na si Vice President Sara Duterte very matapang, very tough, no? Matigas, no? Yung ibig sabihin, hindi mo basta-basta matinag. Totoo yun po, yung filosofiya ng kanyang ama, tapang at malasakit ay nakatatak sa mga Duterte. And ito po ay pinakita ng kanyang ama. And of course, yung isang prutas, durian, ay hindi magbubunga yan ng kamatis or ano. Ibig sabihin, nasa bloodline ni Sara Duterte yung tapang at malasakit. Bakit binigyan po natin ng emphasis ito? Marami kasing parang tinatakot yung ating sambayan ng Pilipino about Sara. Parang, bantay kayo dyan, pag manalo yan. Totoo yan sa mga corrupt, sa mga magnanakaw. Of course, bilang lawyer, dadaan yan sa due process. Sa kanyang binanggit, ito, pakinggan natin yung binanggit ni Sara Duterte. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Yung kanyang pag naging presidente siya, wala sa isip niya yung pakikipag-revenge. Wala sa kanya yung paggaganti. And this was shown sa kanyang history. Dito sa Davao, may mga kalaban ng politika si Duterte pero pinabayaan lang nila. Sa national level, makita nyo naman kung paano niyari ang atake kay President Rudy. Walang hinto. Meron nga isang dating senador dyan, tira na hindi naman nagre-react si President. Pinapabayaan lang niya. Nung mayor siya, may mga tao na ayaw sa kanyang palisiya. But hindi naman niya ginantihan. Nandiyan naman. Nung nasa Department of Education si Vice President Sara, sa malasakit niya sa mga guro, tinanggalan ng administrative work yung mga guro dahil sa daming trabaho. Yung teacher ay nagiging parang health workers, sila nagbabakuna, nutrition program, busy sila eh. So ginawa ni Vice President Sara o Secretary Sara Duterte, tinanggal niya yun. Kasi nakikita niya yung load ng mga guro, marami, mabigat. Then, ang ginawa pa niya ay naglagay siya ng posisyon na tumulong sa mga guro, yung mga administrative work na meron talagang na-assign niya na hindi na dapat trabaho ng mga guro. Yung mga teachers, yung ina ko teacher din eh, walang bakasyon yan, gumagawa ng lesson plan, lahat yan, araw-araw, lesson plan. In fact, nung mga old-timer, mataas ang, hanggang ngayon, mataas ang respeto ng mga tao sa mga teachers, lalo na sa mga barangay, malalayo. Pag may mga away county dyan sa Purok, minsan kinukonsulta yung guro. Kaya yung mga teacher, napaka-kuhan nila, nire-respeto talaga yan, ginagalang yan. Ngayon, in the case of Sara Duterte, nakita niya na-loaded masyado. So sabi niya, dapat mag-rest naman yung mga teacher. Then meron siyang 30 days vacation. Talagang 30 days na walang trabaho, yung talagang nakapokus sa pamilya. Kasi alam mo, hindi biro maging teacher eh. Ang parating nasa isip mo yung mga estudyante, lalo na yung mga may experience sa disaster, merong experience sa gera. Ganon ang karakteristik ni Sara Duterte. So mali yung sinasabi nyo na parang tinatakot yung tao. Ang dapat matakot dito yung mga abusado. But this will pass through the due process. Di tapang siya. Makita nyo naman ang dinaanan ni Vice President Sara. Ang pinakadulo na eskwelahan na hindi man lang napuntahan ng presidente o mga politiko ay napuntahan niya. Siya lang nakagawa nun. Sundalo, pag namatay, nandun bumibisita si Sara Duterte. Pag mayroong mga bagyo, nandun si Sara Duterte. Nung mayor siya dito, sinisiguro niya. Kasi ako yung nasa City Council, ako yung nasa Finance. Sabi niya, Sir Dan, tulungan natin yung mga dinaanan ng bagyo. Yun. Hanggang ngayon, yun ang ginagawa ng City Government of Davao. Then, walang nakalagay na pangalan sa mga bigas. Nilalagay doon, this is from the people of Davao City. Yung iba kasi mas malaki pa yung pangalan ng politiko kaysa binibigay o sa building. So, si Sara po ay mabait. I can assure you that. Trabaho lang yan, masipag, bata. That is why, napakaswerte ng Pilipinas. Alam mo, minsan may mga dumadating na panahon na talaga hindi atin eh. Pero come 2028, panahon na nito ng kabataan. Because
She's young, she can go around, then may prinsipyo. Ganun po yung puso ni Sara Duterte. Ang kanyang pagka-presidente, hindi sa Bisaya pa, dili baos, hindi gaganti. Benjian sa English. So, pag naging presidente si Sara Duterte, everything will be put in order. Of course, yung mga flood control niya na binabaha, hanapin niya kung sino yun. Then, gagawa ng program. At saka si Vice President Sara, result-oriented ito. Nakikita ko, at the end of the tunnel, sa dulo ng Huiba, merong ilaw doon na nakikita natin. And this is good for the young generation because si Sara ay bata, she can go around, and she's a lawyer. And natistingan na natin, hindi natitinag. Yun yung pinaka-importante. Merong malaking puso si Vice President Sara at matalino at saka matapang. Yun ang kinakailangan. So, dito sa kanyang announcement ay napakaswerte po natin ang ating bansa. This is Councilor Danny Dayanghirang here from the city of Davao. God bless Philippines. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.